Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba daw, sabi nila, may mga nagtatanong na kung ano nga ba daw ang lumalabas na mga vocabs or klase ng mga tanong sa EPS topic exam ngayong taon. Nandito sa South Korea ang may control kung paanong mga tanong ang gagawin nila sa EPS topic exam. Kahit nga siguro ang DMW ay hindi nila alam kung anong klaseng mga tanong ang lalabas sa exam. Ikaw ba ay nag-aaral na ng Korean language? At meron ka ng book 1 and 2 ng Korean language reviewer? Nandyan lang yan. Diyan lang umiikot ang mga tanong na nanggagaling sa EPS topic exam. Yang book 1 into na yan ay meron kayo niyang mabibili online. Hindi naman siguro gano'ng kamahalan yan. Siguro mga 1,000 na siguro yung pinakamahal o siguro mga 600 o 700. Marami yan. Meron yan sa mga online sa atin katulad ng Lazada. Kung ikaw man ay self-study lang o nag-aaral ka sa mga Korean language school, ay mas maganda talaga na pag-aralan yung mabuti yung book 1 and 2 na yan. Dahil dyan lang talaga umiikot ang mga tanong. Yung mga vocabs na nandyan sa book 1 and 2 na yan, hanggat maaari, i-memorize nyo lahat yan. At panigurado, pag napag-aralan yung mabuti yung book 1 and 2 na yan, ay sigurado, milyonaryo ka na. Pag nakarating ka dito sa South Korea, hindi lang basta pumasa sa exam, may mga pagdadaanan pa rin kayo katulad ng medical. At isa pang napansin ko, noong mga nakaraang exam, nitong nakaraang mga linggo lang, nitong April, yung mga nakaraang exam, ang napansin ko ay karamihan, marami lumalabas na graph at saka fill in the blanks. Ito ang masasabi ko dyan sa dalawang yan. Sa graph, maaari pang may technique talaga dyan eh. Makakasagot ka ng madali dyan. Pero pagdating sa fill in the blanks, sa tingin ko parang walang technique dyan eh. Ang pinakamaganda talaga dyan, yung marami kang alam na Korean language vocabs. Pagdating dyan sa fill in the blanks na yan. Yan nga yung sabi ng pamangkin ko nung nag-exam nung nakaraan at hindi nga pumasa. 100 lang yung nakuha niyang score. At nakakalungkot. Pero bata pa naman yun. At pwede ba siya mag-exam ulit? 24 years old lang yung pamangkin ko. Hindi nga niya na seryosong masyado kasi nga may trabaho din siya. Sabi ko, sa susunod, galingan mo na. Sabi nga niya sa akin, talagang sa susunod daw ay pagbubutihin na niya. At yun nga yung sinabi niya sa akin, na marami daw lumabas na graph at saka fill in the blanks. Hindi natin masasabi na ang lalabas sa exam, sa susunod na exam, katulad nitong may mga mag-i-exam ng June, hindi tayo pwedeng umasa dun sa mga nabalitaan natin ng mga nakaraang nag-exam na sinabi nga na maraming graph o fill in the blanks na lumalabas. Hindi tayo pwedeng magkampante dun kasi nag-iiba talaga yan eh. Iniiba talaga nila ng tanong kasi alam na nila yan eh, nung gumagawa ng tanong na yan eh. Pag maraming nag-exam, siyempre, mababalitaan nila. Siyempre, ako katulad ko, nag-exam ako. Sasabihin ko sa mga mag-i-exam pa lang ng June, ay maraming lumabas na graph o fill in the blanks. Siyempre, nandun na yun sa utak ng gumagawa ng mga tanong na yan eh. Siyempre, pag ganun, siyempre marami nang papasa kasi mapapag-aralan mo na yung fill in the blanks eh. Kaya hindi rin tayo sigurado talaga kung ano talaga yung maraming klase ng tanong na lalabas sa exam. Kaya ang pinakamaganda talaga dyan ay mag-aral mabuti. At yan, book 1 into na yan, dyan kayo tumutok. Kasi nga, dyan lang talaga umiikot ang tanong. At yung mga vocab dyan, kailangan nyo talagang masaulo yan. Kung para sa'yo talaga ang South Korea, may nabalitaan ako nung nakaraan na sabi 2 months lang daw nag-aral ng Korean language. Pero pumasa sa exam. Napakatindi nun. Siguro madali lang siguro siyang pumick up o talagang matalino nga lang. Kasi may ganyan kasing tao eh. Mabilis matuto. Tapos meron naman talagang kailangan gumugol ka ng mahabang panahon bago matuto. Katulad sa akin. Pero napakaswerte niya. 2 months pa lang nag-aral ng Korean language, pumasa na sa exam.
Pero napatunayan ko yan, kasi nung batch namin noong 2016, mayroong nag-exam doon, nakasabay ko na ang sabi, vowels in consonant lang daw ang alam niya. Pero pumasa siya sa exam. Sabi ko, parang ayaw kong maniwala doon Pero wala tayong magagawa, ganun talaga kung natsambahan niya yung mga tanong na tama, bakit hindi ka papasa? Pero sa tingin ko, yung mga ganun na nababalitaan ninyo na pumapasa kahit kunting panahon lang yung ginugol nila sa pag-aaral, para sa akin ay hindi dapat gayahin yun. Kasi nakakalamang dyan talaga ay babagsak ka talaga kasi wala ka halos alam. Pero kung ikaw naman ay nakapag-register na at pwede ka nang mag-exam, kahit kunting panahon lang yung ginugol mo, ay tirahin mo na yan, mag-exam ka na. Kasi malay mo, makachamba ka, di ba? Okay, siya naman dun sa mag-aantay ka pa next year, tagal-tagal, kung pwede ka namang mag-exam ngayon, pag pumasa ka, di swerte mo, di ba? Tips na naman ako sa inyo. Ito yung tungkol sa exam, napansin ko lang, kasi naranasan ko Sa exam namin noon, wala akong nakita na ang tanong, ang sasabihin ay kabaliktaran, mga ganyan. Yung kunyari hanapin ang mali, yung hanapin ang naiiba. Ang laging tanong sa exam ay katulad ng almajon, kajang, yung mga yan. Ang hinahanap lagi sa EPS topic exam ay yung tama, yung kapareho, yung tungkol sa pinag-uusapan. Walang hinahanap na mali sa EPS topic exam. Ang laging hinahanap ng mga tanong dyan ay yung tama, yung kapareho, yung marami, yung pinaka. Ganyan lagi ang mga tanong. Kaya itatak nyo sa utak nyo yan. At makisaw-saw na rin ako dun sa mainit na pinagtatalunan ngayon, yung 38 years old daw na kung pwede pang mag-exam. Pwede mag-exam. Para sa akin, ito yung opinion ko dyan, sa registration niya nagkakatalo Kung gusto mo talagang subukan, bakit hindi? Try mong pag may registration, o mag-register ka. Kung hindi na pwede. Pero ito yung ko dyan, yung masasabi ko dyan, Kunyari ang registration ay ngayon. Palagay natin April 20 ang registration. Tapos ikaw ay magte-38 ka ng April 21. Siguro hindi pwede ka pang makaregister nun kasi hindi ka pa naman 38 years old 37 years old ka pa lang di ba? Kasi ang registration ay April 20, tapos ang birthday mo magte-38 ka ay April 21. Kaya siguro pwede pa yun. Kaya yung iba, ang sabi, bakit daw sila nakapag-register pa, 38 years old na sila. Dahil nga dun sa pangyayari yun. Kasi nga, may nagsabi din na 38 years old na daw, nakapag-exam pa. Ang nangyari dun, bago pa ang registration, bago pa siya mag-38, nakapag-register na siya. Kaya nung registration, 37 years old pa nga lang sila. Kaya nung dumating na ang exam, 38 years old na sila. Ayun, yun. Yun, para sa akin yun, Pero wala namang masama kung susubukan nyo Next year, kung ikaw ay 38 years old na, try mong mag-register. Pag pumasa ka sa registration, di pwede ka pang mag-exam. Saka may evaluation naman yan Na pagkatapos ng registration, may evaluation yan. Doon nyo talaga malalaman kung pwede pa kayong mag-exam. Diyan sa usapin na yan na 38 years old daw kung pwede pa bang mag-exam, may mga guidelines naman dyan ng DMW Kung basahin nyo na lang yung mga guidelines ng DMW kung pwede pa ba talagang mag-exam ang 38 years old na. Pero isa lang ang sagot dyan Isa lang makakasagot dyan kung talagang pwede pa. Yung registration lang. Yan lang. Diyan lang nagkakatalo yan. Yan lang ang makakasagot kung pwede pa ba kayong mag-exam. Doon sa mga mag-i-exam pa lang ngayong taon, yung mga mag-i-exam ng kunyari ay June,
ito na yung tamang pagkakataon para kayo ay magpursige sa pagre-review. At kailangan, kung nakapag-review na kayo, kunyari ang schedule ng exam ninyo ay first week ng June, 1 week bago dumating ang exam ninyo, ay tumigil na kayo sa pag-memorize ng Korean language vocabs. Kailangan nyong ipahinga yung utak ninyo. Kung ano yung nakalagay dyan sa utak ninyo na vocabulary, ay yan na lang yon. Huwag nyo nang dagdagan kasi sasakit lang ang ulo nyo. Kailangan nyong ipahinga ang utak ninyo. Kung ano na yung nasa ulo nyong Korean language vocabs, ay yan na lang yan. Katulad ngayon, April, May, may 2 buwan o 1 buwan mahigit kayo para mag-practice mag-exam sa YouTube. Marami niyan sa YouTube. Diyan kayo mag-practice ng exam para pagdating ng exam ay hindi kayo maninibago kung ano nga ba yung mga gagawin ninyo at para hindi kayo malito. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y nagkaroon kayo ng kunting idea sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na upload ko ng video.